Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Mainit na pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Panahon na ng tag-init at alam natin na kaakibat ng pagtaas ng temperatura ay kasabay ng pagtaas ng iba't ibang health concerns dahil sa init ng panahon. Kaya naman ngayong buwan ay mga paksang mainit tungkol sa tag-init ang ating bibigyang pansin. Pinagdiriwang natin ngayong huling linggo ng Abril ang life-saving power ng immunization para protektahan ang mga tao sa lahat ng edad, bata hanggang sa pagtanda, laban sa mga vaccine-preventable diseases. Kaya naman inimbitahan ulit natin ang isa sa mga suki natin dito sa programa. Isang Medical Officer 3 mula sa Quezon City Health Department, Public Health Expert. Welcome back po ulit sa Health Check Plus, Dr. Marlon Joselito Roberto F. Molano. Doc Biboy, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa iyo, Teacher Ellie. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga health checkers ngayong araw. Ayan. So, Doc Biboy, alam niyo po, nasabi nga po natin kanina ay liban sa tag-init ngayon, ang buwan daw po ng April din ay buwan din daw po ng pagbabakuna. Totoo po ba ito, Doc Biboy? Yes, actually, this is true. Yearly, ang Department of Health ay merong mga vaccination campaign during the summer season. Ito yung mga tinatawag nating MRCA or mga catch-up immunization in retrospect or in respect to the celebration natin ng Immunization Week. Yung nga lang, itong bakuna na to, hindi lang dapat natin alam porque Immunization Week, alam po dapat natin to on a year round kasi ang bakuna is readily available naman po siya sa ating mga local na health centers at sa mga local government units. Ayan. Maganda po na nalaman natin na available po pala ito sa ating mga health centers, Doc Biboy. So, para po sa ating mga health checkers na nagtatanong at curious din, no? Doc Biboy, paki-explain nga po, ano po ba ang bakuna at bakit ito mahalaga sa ating kalusugan? Yes, it's a very good question. Ang bakuna po ay isang biologic preparation kung saan ang pangunahing gamit nitong mga bakuna ay bigyang lakas ang ating mga immune system upang maprotektahan tayo laban sa mga iba't ibang nakakaawang sakit dulot ng virus or bacteria. Parang ganun po. So, usually nakikita po natin ng bakuna na nasa needle po siya. Pero may mga ibang forms po ng bakuna na live forms na pwede pong nare-receive sa pagpatak ng tubig or yung wet preparation sa ating mga bibig. Tulad ng oral polio vaccines. So basically, what the vaccines do is they give us a boost in our immunity to protect us from mga iba't ibang uri ng mga sakit na nakamamatay po talaga. So, Doc Biboy, sino-sino po ba ang mga pinakamahalaga na dapat mabakunahan? Tama to. Magandang tanong po to ng Teacher Ellie. So, ang mga dapat bakunahan or makareceive ng bakuna is yung mga tao na mababa yung immune system pa or yung mga tao na hindi pa fully developed ang kanilang immune system. Like for example, yung mga bata, yung mga babies na 0 to 1 years of age or 0 to 2 years of age, yung mga pasyente po natin na elderly, yung mga matatanda, dahil po habang tumatanda, ang immune system po natin ay nagwe-wane. Ibig sabihin, bumababa po yung certain form of protection natin sa katawan laban sa iba't ibang sakit. Kaya pagdating ng mga elderly, mga 50, 55, 60 years old, usually they receive routine vaccination for adults. Kasi mas kailangan
mas mataas yung immune system nila. Kasi kapag during this ay mas mataas yung protection nila against sa mga iba't ibang sakit. Kasi during this time, prone sila to get the infection and prone sila para lumala na hindi nila malabanan yung sakit nila ng maayos during that age. Pero meron din mga ibang certain circumstances kung saan kailangan bakunahan din po ang mga nasa edad natin, mga 20 years old, 30 years old, 40 years old. Ito po yung mga pasyente kung saan medyo immunocompromised po sila. May mga iba't ibang uri po sila na may iba po silang sakit kung saan nagdudulot ng pagbaba ng kanilang immune system. So, itong mga pasyente na to, they're prone for various infections na kailangan bakunahan po natin sila para kahit paano tumaas ang protection nila para sa mga iba't ibang uri ng sakit. Yun po pala yun yung mga grupo no, ng mga tao na kailangan na mabakunahan, Doc Biboy. So, Doc Biboy, nabanggit niyo po kanina na hindi lang sa injection yung meron pong mga vaccine no, or yung pagbibigay ng vaccine. Meron po bang iba't ibang uri or types din ng bakuna na binibigay sa atin? Yes. First of all, yung vaccines na we all came to know is vaccine na tinuturok sa ating mga braso. No? Pero may mga ibang uring na vaccine kung saan ina-administer sila through oral, pinapatak sa bibig, or meron din na vaccine na binibigay intranasally, yung parang ini-spray sa ilong. Kung hindi nga natin during the time of the COVID-19, merong isang COVID vaccine kung saan intranasal siya binibigay. Pero hindi available din sa Pilipinas kasi medyo mahal siya. So may mga iba't ibang uri po tayo ng mga bakuna. Pero importante, itong mga bakuna na to ay tested ng mabuti at dumaan sa mabusising pagsusuri bago man ito ibigay sa or isa publiko. So maganda po siguro, Doc Biboy, na mapag-usapan din natin no, dahil marami po sa ating mga health checkers ay maaaring nag-aalinlangan pa sa pagbabakuna. No? Ano po ba yung mga safety precautions bago po kami makatanggap ng mga vaccine, bago po yan lumabas sa ating mga health centers? Ano po yung pag-aaral or gaano po kasinsin ang pag-aaral na ginagawa bago po ito lumabas sa market, kumbaga? Siyempre, yan? Hindi yan basta-basta. Sa ating mga health checkers, hindi po basta-basta ang paggawa ng isang bakuna. Kung mapapansin nyo lang po, no, bakit anong bilis ng COVID vaccines? Kasi we gave emergency use authorization sa mga providers ng COVID vaccines. Ibang proseso po na pinagdaanan nila, mas modernized na po compare sa dati. So, yung mga dating vaccines na po kasi may mga procedures po silang pinafollow, pero para mas maintindihan po ng publiko natin, maselan po ang proseso ng pagbabakuna. Hindi po yan na ginawa sa isang laboratorio at binigay lang kagad sa mga tao. Pinag-aaralan po yan in 1 to 2 years time. Binibigay muna po yan sa hayop. Pag umukay po doon sa hayop na walang adverse reactions, clinical trial po yan sa mga tao, at kung okay po yung clinical trials, saka po yan i-general public na release. Parang hindi po yan basta-basta na one-stop shop lang po. Dumadaan po yan sa mga clinical trials. Yun ang mga kailangan po natin naiintindihan. Hindi lang po yan basta-basta. Hindi naman po tayo magbibigay ng ikamamatay po natin. Although, Teacher Ellie, naiintindihan ko naman yung question mo. May mga iba lang talaga na hindi pwede, may mga ibang certain tao na hindi lang talaga ako pwede makatanggap ng bakuna. Ito po yung mga tao na may certain allergy may certain allergies po sila or allergic reaction sila sa mga component ng bakuna po natin. At yun po yung mga isa sa mga contraindications kung saan hindi po natin binibigay yung bakuna sa akin. Pero ito pong mga kasong ganito, Doc Biboy, madalas po ba ito o rare lang po na nangyayari? Medyo rare lang siya na nangyayari. No? It comes with a certain group of people who really has a very hyperreactive immune system kung saan marami talaga silang ganap na allergy sa mga bagay-bagay.
tinetest din naman itong mga taong ito. Dumadaan sila sa mga specialista natin, sa mga allergologists. Pero yun nga, when it comes to percentages, mababa, rare yung mga kaso na ganito. Ayan po, no, maganda na narinig natin mula kay Doc B-Boy na rare lang itong mga kasong hindi kailangan or hindi pwedeng tumanggap ng vaccine. So, mas maganda po talaga na tayo ay magpabakuna. So, simulan na po natin, Doc B-Boy, no, sa ating mga bata. Ano-ano ba yung mga dapat na natatanggap ng ating mga mga newborns po hanggang sa 2 years old na nabanggit niyo po kanina? Yes, under sa National Immunization Program, may tinatawag po kami na Fully Immunized Child, o FIC. So, ang Fully Immunized Child, dapat nakatanggap po yan ng isang dose ng BCG, isang dose ng Hep B upon birth, 3 doses po ng pentavalent vaccines natin, tulad ng, which is, pag sinabi natin pentavalent vaccines, 5, yung sakit na pwede niyang i-provide na immunity. Yun po yung HIV, DPT, saka HIV, DPT, saka HEPA. Tapos, meron din po tayo mga oral polio vaccines and inactivated polio vaccines. Tapos, nagbibigay din po tayo ng at least 2 doses of measles-containing vaccine. So, yung mga MMR po natin, dapat nakuha po ito within at least before 12 months of age. So kapag na-kumpleto po yun, ibig sabihin fully immunized child po tayo. Okay. So itong mga bakuna na to, bakit natin kasi kailangan ibigay sa mga batang 0 to 1 years old? Kasi ito yung mga common na sakit kung saan kapag hindi po bakunado yung mga anak, nagkakaroon ng matinding komplikasyon kapag tamaan po sila itong mga sakit mo. Yun po yung point po kasi. So sa mga ating tagapakinig, kailangan po bakunado po itong mga batang ito. Kasi kapag kunwari, meron po tayong measles na kaso, nahawaan po yung anak niyo, wala po siyang bakuna kontra measles, mas magkakaroon po siya ng mga matitinding komplikasyon. At knock on wood, hindi naman. May mga bata po kasi na pwedeng mamatay po if ever madapuan po ng mga iba't ibang uri sa tulad ng measles, polio, matipuro. Kaya ayaw po natin yun. Binibigay po natin. Kaya ito po yung National Immunization Program kung saan libre nyo po na makukuha ito sa ating mga health centers sa buong Pilipinas. Napakaganda nung reminder sa atin ni Doc B-Boy, libre. So wala po talagang excuse mga health checkers na hindi natin papabakunahan ng ating mga anak, dahil ito ay libre, pupunta na lang po tayo sa ating mga health centers. Doc B-Boy, okay lang po ba na isa-isahin lang po natin yung mga nabanggit po ninyo ng mga vaccine kanina? Kasi nabanggit ko po, mga common po ito na kapag nagka-komplikasyon ay talagang matindi, ang epekto sa ating mga bata, So yung BCG po, ano pong sakit yung pinaprevent po niya? TB. Ang pinaprevent na sakit ng BCG is tuberculosis. Yes. Tapos usually binibigay siya sa braso, parang pero ang BCG po is binibigay siya after birth po. Sa pag nanganak na sa hospital. Usually pag nanganak po kayo sa hospital o lying in clinic, may 2 agad na po na ibibigay sa anak nyo. Yung BCG sa hepatitis B. Hep B. So, ang Hep B naman, siyempre, from the word itself, Hep B, ang kinokontra niya sa hepatitis. Kasi usually, laganap po ang hepatitis, lalo na pag nasa hospital setting po tayo or sa mga lying in clinic po tayo. Yung ibang sakit naman po na nabanggit, yung yung pentavalent vaccines, like for example, yung DPT, diphtheria, ang mga sakit na naiiwasan po natin yung diphtheria, pertussis, tetanus, tapos Haemophilus influenza B o yung mga common flu sa ganitong edad, saka other forms of hepatitis po. Tapos yung polio naman po is yung OPV saka IPV. Polio po yung kinokontra natin po. Tapos sa PCV naman, yung pneumonia, sa contra pneumonia po itong mga bakuna na.
itong pneumococcal conjugated vaccines po natin. Tapos yung measles containing vaccine, so yung MMR, ang kinokontra po niya is measles, mumps, o saka rubella. So, in short, pag nakompleto niyo po yung bakuna na yun, 1, 2, 3, sobrang dami mga sakit na may iwasan po yung baby po natin. So, ulitin ko lang po, no, ang complete or FIC, ibig sabihin yung fully immunized child para sa bata is nakatanggap po dapat yung anak nyo ng isang dose ng BCG saka Hepa B pagkaanak, 3 dose ng pentavalent vaccines, which is yung sinabi natin na 5 sakit sa isang bakuna, 3 dose ng oral polio vaccines, 2 dose ng IPV, 3 dose ng PCV sa 2 doses ng measles containing vaccine on or before 1 year of age. Huwag po kayong mag-alala, lahat po yung bakuna na yan, hindi yan binibigay sa isang puntahan. May schedule po yan. Makaisipin po kasi na health checkers natin, Dok, ang dami naman bakuna na yan. Schedule siya. Hindi po siya binibigay na weekly or daily, hindi po. May schedule po eh. Ayan. So sa ating mga health checkers, no, maganda na maipunta talaga natin sa health center ang ating mga anak. Pero alam niyo po, Doc B-Boy, sa totoo lang ay marami din po, I'm sure, na sa mga nakikinig at nanonood niyan ay maaaring hindi nasunod yung schedule, no? Ano po yung mangyayari or ano po yung pwede naming gawin kapag po halimbawa ang schedule po ng anak ko ay last week pero ako ay marami talagang ginagawa o kaya nakaligtaan ko ito, naalala ko ito ngayong linggo, pwede pa rin ko po bang ipunta ang aking anak sa health center? Oo naman, pwede. Hindi lang pwedeng early. Hindi pwedeng early mo makuha. Pero pwedeng medyo delayed mo sa makuha. Basta makomplete mo yung doses. Kung na-miss mo lang, edi mo-move lang yung dates kung kailan. Di ba? Kung kailan next mo marireceive na doses is may interval siya na masusunod. Yun lang yun. So kung ma-miss lang niya, wala pong problema. Kailangan lang pong ibalik yan para lang po mas-schedule lang mas maayos po ulit sa susunod. Pero hindi po pwedeng mas maaga mo siyang makuha. Ayun, mas malinaw, no, sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon. Huwag po kayong mag-alala kung tayo ay nakamiss. Halimbawa, hindi naalala o nakalimutan, ipunta po agad sa health center para po mabakunahan ulit at mai-adjust ang ating schedule. Pero sana ay hindi makalimutan, Doc B-Boy, tama po ba? Mas maganda. Madami eh. Pero okay lang yan. Ang importante po, meron naman pong vaccine card na binibigay po sa mga magulang. Importante lang po yung vaccine card na yun is matago niyo po. Kasi may pirma po yun ng doktor o nurse. Ibig sabihin na kompleto po yung bakuna niya. Kailangan ngayon, lalo na ngayon, pagpapasok po na eskwelahan o daycare yung anak niyo, hinahanap na po itong immunization record na to. Kaya kung ako po sa inyo at binigay po yung immunization record, itago niyo po, huwag niyo po mahayaan mo. Ayun, napaka-importante po pala niya, no, na ang vaccine record ng ating mga anak. So, sana po ay hindi natin siya mawala, maitago natin siya ng maayos. So, Doc B-Boy, meron din pong tanong dito isang nanay, no, at actually tatay din, no, loyal na health checker. Ano daw po ang dapat na paghahanda kapag ang anak daw po niya ay nakaschedule para sa bakuna? Unang-una dapat handa po yung magdadala sa bata pupunta sa health center. Kasi po kung hindi po ready yung magdadala, wala pong form kung paano pumunta doon yung baby. Siyempre baby pala po yun. Pangalawa, siguraduhin lang po dapat na dala po yung mga angkop na medical records para ma-check po yan ng mga ating healthcare workers bago bigyan ng bakuna dahil i-history muna po yan, titignan po natin kung ano yung mga naging komplikasyon habang panganganak o may mga certain instances kung merong mga infection ba yung nanay habang nilabas o niluwal ang bata. Pangatlo po, either kahit nilalagnat, inuubo yung bata, mas maganda po kung papuntahin nyo lang po doon na sa health centers po natin kasi
mas maganda kung ma-check na rin po namin. Kasi usually bago naman po bakunahan yan sa mga ating health centers, kapag meron mga simptomas ng anak ko, dinadala muna po yan sa doktor para i-clear po namin kung pwede pong bakunahan yun. Kapag hindi naman, at least na-consulta po natin na libre, may ma-angkop lang po na first aid o gamot po para sa anak ko. I-reschedule na lang po natin yung next doses ng bakuna niya sa susunod para din. Yan. So, dapat pong handa. Hindi lang yung bata kundi pati ang magdadala ng bata, Doc Biboy. Tama po? Opo. Usually, buong barangay yung, lalo pag first anak, ako, gusto. Buong barangay minsan ang dala sa health center. Pag ganun po, okay lang na po. Wala naman po kami issue. Ang lang po namin is, ready lang po din sana, pati yung caregivers, yung para dun sa bata. Ayan, napakadami po nating nalaman tungkol sa mga bakuna at alam na natin ngayon kung bakit mahalaga ito, lalong-lalo na sa ating mga sanggol at kabataan. Pero huwag po kayong bibitaw. Itutuloy po natin ang kwentuhan kasama pa rin si Doc Biboy dito lang sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account. Magandang araw mga health checkers! Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, ang inyong pambansang health checker. Samahan po ninyo ako tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Sabay-sabay nating alamin ang mga wastong impormasyon at tamang gabay sa ating kalusugan mula sa mga eksperto sa larangan ng health and wellness sa Pilipinas. Tutok na sa Health Check Plus sa DZRH Radio, TV at YouTube at sa Health Check Plus Facebook at YouTube channel. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin si Doc Biboy ng Quezon City Health Department para pag-usapan pa rin ang pagbabakuna. So kanina, Doc Biboy, na pag-usapan po natin ang mga bakuna para sa sanggol at kabataan. Ngayon naman po, marami po kaming tanong na natatanggap para naman sa mga bakuna sa mga mas nakakatanda. So, tanong dito, Doc Biboy, ano daw po naman ang mga bakuna na dapat makuha? Meron po bang mga specific para sa ating mga kababaihan? Kababaihan, before we answer those questions, kailangan po natin siguro intindihin na yung immune system po natin mga medyo nasa ganitong edad, yung mga okay pa po. Iba po yung immune system natin sa mga bata. Iba rin po yung immune system natin sa matatanda. Kasi over time, as we age, nag-wane din po ang immune system natin. Nag-wane yung, ibig sabihin ng wane, bumababa yung ability ng katawan natin para labanan yung iba't ibang uri ng sakit. Kaya tayo ina-advise ng mga ibang mga eksperto na magpabakuna kahit tumatanda. Kasi it's one form of protection din sa ating mga sarili para hindi po natin makuha yung mga iba't ibang uri ng sakit. So sa mga babae, especially sa mga buntis, po, usually binibigay po natin yung Tdap vaccine. Yung Tdap is yung tetanus, diphtheria, and activated pertussis na
na bakuna para sa mga bata. Usually binibigay natin sila for between 27 and 36 weeks of pregnancy para ma-protect natin yung baby against sa pertussis. Parang gano'n. Saka sa tetanus, if ever, kasi pag nanganak, may potential exposure to other metals. Parang gano'n. So, yun yung mga commonly na binibigay natin sa mga babae. And aside from this, what we also do, or what is routinely being given to women, is yung HPV vaccine or yung human papillomavirus vaccine. So yung HPV vaccine po, it's a good vaccine na kailangan nating makuha na isang babae para ma-protectionan po sa laban sa cervical cancer. Isa po ito sa mga programa natin sa Department of Health, especially here in Quezon City, kasi yung mayor po namin, si Mayor Joy Belmonte, is an adamant believer in cancer prevention. So, maganda po ito kasi itong bakuna na po na HPV vaccines is being given free sa ating mga health centers, especially to ages 9 years old to 14 years of age na babae, mga school-age children usually, before sila maging sexually active, kasi kapag before sexually active, mas mataas yung efficiency ng ating HPV vaccine laban sa cervical cancer compared to those women na yung mga sexually active na hindi na nakatanggap lang, mas bumababa yung efficiency kasi nagmukuna. Although, yun yung binibigay namin sa health center, sa Department of Health age group, other women can also get the HPV vaccine. Yun din yung mga advice ng ibang OB-GYN sa mga gynecologists natin. Na, sige lang, tanggapin mo lang. Wala na akong problema. Mas maganda nga ito para. So yun yung mga most common na bakuna na binibigay po natin na specific for women. Yun po pala yun, no? Doc P-Boy, dun po sa TDAP, gaano po kadalas ito o ilang doses po yung i-expect ng ating mga pregnant women na kanila? Yes, it's being given 2 doses, no? TD or TDAP. Pinakamaganda TDAP talaga. Pero it's hard kasi to procure it minsan privately. Parang hindi ano eh. Pero we have TD sa ating mga health centers na binibigay natin to pregnant women. 2 doses siya na binibigay ko. Between 27 or 36 weeks ng pregnancy. Tapos sa susunod na pregnancy, bibigyan na rin. Parang ang total po kasi is around 5, if I'm not mistaken, 5 TD vaccines or TDAP vaccines para masabi natin na immune, na mas magandang immune sa buong sa buong buhay ng women na yun. Pero at least sa isang pagdadalang tao sa 9 months of pregnancy, 2 usually ang binibigay natin na TD vaccines between 27 to 30 weeks of pregnancy. Yun po pala yun, Doc B-Boy, no? So, 2 doses. Doon sa HPV naman po, Doc, ilan po doses na ina-expect ng ating mga 9 to 14 years old? Yeah, we expect 2 doses po, no? Sa mga 9 to 14 years of age. Pero in other age groups, if I'm not mistaken, so nabasa ko kasi last week, if I'm not mistaken, sa other age groups, binibigay siya at least 3 doses. Para 6 months apart. Again. So, depende po, no, sa age pala ng ating mga kababaihan. Pero maganda po, narinig natin, no, na may mga ilang mga LGU na libre itong binibigay. So, lapitan lang po natin ng ating mga health centers, mga health checkers, ano? So, Doc P-Boy, napag-usapan po natin ng mga vaccine o bakuna para sa mga kababaihan. Ngayon naman po para sa ating mga senior citizen. Alam niyo po, marami po tayong mga health checkers na senior citizens na nakikinig at nanonood ngayon. Ano-ano naman po ang mga bakuna na kailangan po nila para mapanatili ang kanilang kalusugan? Yes, of course. First of all, dapat meron silang mga natanggap na booster vaccines for COVID-19, mga tipong gano'n. Tapos yung mga iba't ibang uri ng sakit like hepatitis B. Pero yung pinaka common na binibigay natin, no, sa ating mga senior citizens will be the flu vaccine and the pneumonia vaccine na routinely dapat binibigay yearly yung flu vaccine, tapos yung pneumonia
depende sa brands or depende sa kukunin natin kung every 5 years or parang lifetime vaccine siya. Aside from that, yung mga natin, siguro wag na siguro matatanda din, no? Isama na natin yung mga ibang workers, no? Mga matatanda din na workers. Depende po kasi sa trabaho ng isang individual na pwedeng may makuha pa siyang ibang vaccines para mas protektado po siya sa trabaho. Like for example, healthcare workers, mga nurse, mga nagtatrabaho po sa hospital, kahit na-clerk ka lang sa hospital, we require hepatitis B booster vaccines for them. And we require sometimes MMR vaccines for those hospitals kung saan nag-entertain ng mga measles cases, parang yan. Other than that, may mga ibang mga matatanda din po na OFW or migrant workers na merong required vaccines po sa kanila na makuha nila before sila lumipad. Ano po yung mga vaccines na yun? Example na po doon yung yellow fever vaccines. Kung hindi pa nga po ako nagkakamali, meron pang mga Mediterranean fever po ata na vaccines. May marami po kasi talaga. Depende po yun sa pupuntahan po natin lugar kung saan mataas po yung kaso gano'n. Meron din po mga ibang lugar na nagbibigay po ng dengue vaccines. So, it really depends on the place we are going to, kung saan medyo mas madaming kaso or mas available sa kanila yung mga bakunang gano'n. Pero for senior citizens, like here, for example, at minimum, you would require a lot ng senior citizens to be vaccinated with flu and pneumonia vaccines para mas protektado po sila dahil prone po sila to certain forms of respiratory infections lalo na habang tumatanda. Yun po pala yun. At maganda, Doc P-Boy, na na-remind natin, no, yung ating mga health checkers, lalong-lalo na yung mga senior citizens natin na magpa-flu at pneumonia vaccine. Yan. So, lapitan nyo lang po ang ating mga health centers para makakuha ng flu o pneumonia vaccine na yan. So, Doc P-Boy, tanong din po natin dito, no, at alam ko curious din ang karamihan ng ating mga health checkers. Ano po yung mga epekto na maaaring maranasan pagkatapos po magpabakuna? Yung mga usual po na expected ito, no, at hindi kailangang maging maalarma. Yes, that's a very good question, no. First of all, yung mga pwede niyo po maramdaman after vaccination would be, number one, common, pain doon sa injection site, pain on in the injection site. Pangalawa would be numbness, minsan na parang walang maramdaman. Pangatlo, medyo nilalagnat or parang nagiging under the weather po yung pakiramdam po natin after the vaccinations. These are just limiting symptoms kung saan after a few days time, mawawala din naman po siya. Except na lang po kapag ang naramdaman po natin is yung mga allergic responses doon sa bakuna na yun. Pero yung mga ina-expect po natin would be pain po talaga saka fever, which is quite common after vaccination po talaga. So during that time, huwag po kayo mag-aalala. Kasi it's the way your body responds to the antigen na binigay po doon sa bakuna, yung laman ng bakuna. Ibig sabihin, gumagana yung katawan mo, nilalabanan, parang nagpuproduce na siya ng konting immunity towards yung sa binigay na bakuna. Pero yung ibang mga, for example sa COVID, yung may mga ibang tao na merong mga allergic reactions towards these types of vaccines, yun po yung severe itchiness, nakakatin, namumula yung katawan, nahihirap huminga. Yun po yung mga kailangan po talaga dalhin kagad sa hospital para mabigyan ng immediate intervention. Kasi ibig sabihin, may possibility, may allergic reaction sila dun sa mga component ng vaccines. Pero yun nga, sinabi nga natin din sa halika-rina na it's kind of rare, hindi naman po lahat. Select group of people lang po talaga. Yun yung mga ganun mga reactions na pwedeng makuha. Tama po yan, Doc P-Boy, no? So sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon, huwag po masyadong ma-alerto, no? Kasi expected itong pain,
numbness at paglalagnat, no? Pagkatapos nating magpabakuna. So, Doc Piboy, meron po ba kaming pwedeng gamot na inumin? Kasi usual po itong mga pain, lalo na yung masakit at talagang yung medyo nilalagnat, ano? Meron po bang mga over-the-counter na medication sa pwede kaming inumin o may mga advice po ba kayo kung paano ito i-address? Oo, no. So first of all, post-vaccination na bigay, huwag niyo po muna masyadong you need to avoid heavy strenuous activities. Especially kapag sabay din kayo mga ganun. Meron pong laman yan. So huwag niyo muna masyadong i-stressin yung katawan niyo kasi baka mamaya mas madali po kayo mapagod or mas mabibinat po yung katawan niyo. O baka mas magkaroon pa kayo ng mas madaming sintomas bukod compared dun sa mga ibang nabakunahan na hindi masyado nag-physical activity. Pero it really depends on the person. May mga kilala kasi ako after vaccination ng basketball, wala naman nangyari ganun. Pero it really depends. Pero yung highly advisable after vaccination, you need to rest, adequate amount of rest, adequate amount of hydration, meaning dapat umiinom po ng tubig. Tapos, yung mga symptoms na nararamdaman po natin, like the pain, paano po natin i-address po, pwede po natin i-cold compress yung part ng nabakunaan, di ba? Pero kung self-limiting naman siya, ibig sabihin tolerable, hindi naman ganun kaano, kaya na lang po natin. Kasi after a few moments time or after a few hours time, mawawala din naman po yun. So, kaya nga self-limiting ang tawag natin sa kanila. It goes off after watchful observation. Pero kunwari, pag nilagnat, sobrang under the weather, pwede naman pong mag-take ng mga over-the-counter medication sa pampababa ng lagnat, mga antipyretic sa atin tulad ng mga paracetamol. Every 6 hours, hanggang mawala yan. Pwede naman po yun. Wala naman po problema yun. Pero yun nga, ang abiso po natin is as much as possible po, self-limiting sa ang pinaka-importante doon, pakinggan niyo po yung katawan niyo. Kayo lang naman po kasi ma-engage yan eh. Pakinggan niyo po yung katawan niyo. Kapag kumakatok po yung katawan niyo, sinasabi, pahinga ka muna, pahinga niyo muna. Huwag niyo munang, huwag binakunahan, huwag po kayo mag-boxing, huwag po kayo mag-exercise ng very strenuous activities like heavy lifting or heavy weight, diba? Na weightlifting. Huwag po muna. Learn to read your body also. Napaka-importante din po yun. Pakinggan niyo po yung sarili niyo po yung katawan. Kung sinabi yung mahinga ka mo. Basta importante nga po, sinabi ko po, hydration, eat healthy, eat well, and adequate amount of rest. Doc Piboy, napakaganda nung nasabi ninyo, no? Listen to your body, no? Lalong-lalo na pagkatapos mabakunahan, no? So talagang kailangan nating mas pangalagaan ang ating mga sarili, no? Kaya maganda din talaga na meron tayong mga advice so tulad nung nabanggit ninyo mga hydration at mga cold compress. I'm sure po marami pong matutuwa sa ating mga health checkers na pwede silang gawin sa mga side effects na ito. Pero Doc Piboy, tulad nga nung nabanggit ninyo, pwedeng self-limiting itong karamihan sa mga side effects na ito. Pero kailan naman po dapat lumapit ang ating mga health checkers kapag po after nila magpabakuna? Ano-ano po yung mga sintomas na dapat sila ay pumunta sa malapit na kanilang health provider o kaya emergency room kung sakali may. Oo, no. So, pag nag-persist yung lagnat, meaning nagtuloy-tuloy na dehydrate natin kung gano'n, you need to consult your physician na, especially for those nag-administer ng gamot sa iyo. Kasi may possibility na baka adverse effects to following immunization. Pwede po yun. Ito po yung mga sinasabi natin delayed type of hypersensitivity, meaning pwedeng pagkabakuna after 3 days saka lumabas yung mga sensitivity reactions na toward the vaccines. Meron naman tayong tinatawag na mga immediate hypersensitivity reactions. Ito na yung pagkabakuna after few minutes, after few hours, nahihirapan ng huminga, nagsastridor na, o ibig sabihin parang sumisikip na yung daanan ng hangin, tapos nag-rashes, na yung mukha, gano'n. In these circumstances, huwag yun na po aantayin yung bukas. Kasi baka wala ng bukas. Punta po agad kayo sa emergency room, sa pinakamalapit hospital niyo, para mabigyan po agad kayo na pangunalunas. Kasi ibig sabihin, you might have certain allergic
reactions to the components of the vaccines. Madami ko po kasing components. So, yun po, ang pinaka-importante po na malaman po natin. So, napakadami po nating napag-usapan, Doc B-Boy, mula sa mga sanggol, kabataan, kababaihan, at iba't ibang age, pati na din ang ating mga senior citizen. No? So, salamat po. At napakarami po naming nalaman tungkol sa importansya ng bakuna. So, ano po ang huling mensahe ninyo para sa ating mga health checkers sa pag-aalaga ng kanilang mga sarili, lalong-lalo na ngayong summer season at week ng immunization? Yes, sa ating magandang araw po ulit sa ating mga health checkers, sa ating mga nanay, sa ating mga daddies na constantly nag-aalaga po sa anak natin. Ang pagpapabakuna po ang pagpapabakuna po para sa inyong mga anak ay isang napag-aralang pamamaraan para maprotektahan po natin ng mga anak mo laban sa mga iba't ibang uri ng sakit. Tulad ng measles, di ba? Tulad ng mumps, tulad ng rubella. Kapag bakunado po ang anak niya, sure po tayo na protektado po sila. Pero ang point po dito is once your child is vaccinated, kahit makuha man yan or may infection ng sakit na yun, hindi ganun kalala. Yung outcomes niya kapag na-contract niya yung disease na yun. Yun yung protection po na sinasabi natin. Pwede pa rin tamaan ng sakit yung isang individual kahit bakunado, pero hindi siya mamamatay doon sa sakit niya. Kasi may protection na po siya. Hindi siya magkakaroon ng severe complications sa sakit na yun dahil may protection po siya. Hindi katulad ng isang tao o isang bata na hindi bakunado laban sa sakit na yun at nakuha niya yung sakit na yun. Yun yung nakakatakot. Kasi nga po, yun yung mga pasyente po natin na lumalala yung sakit, mas malala yung presentation at mga pwedeng maghantong sa kamatayan yung sakit. So, paalala lang po, ang mga bakuna na to ay napag-aralan, dumaan sa mabusising pamamaraan ng paggawa ng mga bakuna at nagkaroon ng mga clinical trial sa iba't ibang parte ng mundo bago man to ipasa publiko. Kaya kung meron naman pong libre na bakuna at para sa ikabubuti po ng ating mga anak, tangkilikin po natin itong mga servisyo na ganito. Pabakunahan po natin sila para kahit paano ma-achieve po nila yung mga gusto nilang ma-achieve at lumaki po sila ng maayos at malayo sa sakit. Maraming salamat po, Doc B-Boy, Dr. Marlon Joselito Roberto F. Molano at sa mga inyong kasama po dyan sa Quezon City Health Department. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Teacher Elliot. Magandang araw po sa mga ating mga health checkers. Ang dami nating natutunan kay Doc B-Boy, mga health checkers, kaya wag na mag-atubiling magpabakuna. Libre po ito sa ating mga health centers. At dyan nagtatapos ang ating Tag-Init series. Ngayong buwan ay mga paksang mainit tungkol sa tag-init ang ating binigyang pansin. Sana ay mas maging enjoyable at safe ang inyong summer season. Mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging iisipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, tutok na sa Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama si Teacher Ellie Campos Banayat, ang ating pambansang health checker. Check na check! Health Check Plus, tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali sa DZRH, Radio, TV, and YouTube.
at sa Health Check Plus Facebook and YouTube channel.